Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Isaiah chapter 30 verse 20 to 22. Sinasabi rito na, kung ipahintulot man niya kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na iyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Tatalikuran na ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan yari sa pilak at ginto. Ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabihin, lumayo kayo sa akin. Ang pinakamalalim at mapangwasak na kahulugan ng kasalanan na alam ko sa banal na kasulatan ay ang huling bahagi ng Roma chapter 14 verse 23. Anumang hindi mula sa pananampalataya ay kasalanan. Ang dahilan nito kung bakit ito tumatagos na ito ay nagpupunta sa ugat ng lahat ng makasalanang pagkilos at pag-uugali. Ibig sabihin, ang kabiguan na magtiwala sa Diyos. At ang dahilan kung bakit ito ay nagwawasak dahil ito ay nagwawalis sa lahat ng ating mga listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin at ginagawa ang anumang bagay, mula sa pangangaral hanggang sa pagpipinta ng bahay. Isang kandidato para sa kasalanan, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pinakahuling pagpapahayag ng hindi katapatan sa Diyos at kadahilahan ng iyon ang okasyon para sa matinding banal ng kaparusahan. Pinahihirapan ng Diyos ang kanyang mga anak dahil nais niyang gawin sa kanila ang ilang dakilang kabutihan. Pinuputol at pinuputol ng hardinero ang kanyang puno upang mapalago ito at mabunga ng mas mahalagang bunga. Sa parehong paraan, madalas na ginagamit ng Diyos ang kanyang matalas na kutsilyo upang sa ilang mapangbahal na layunin. Ang matalino at mapagmahal na ama ay humahadlang sa kanyang anak at kung minsan ay hinahampas ito para sa ikabubuti nito. Kaya lang, ginagamit ng Diyos ang kanyang pamalo para sa parehong dahilan. Ang unang utos ay nagsasabi, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos. Ang paliwanag ni Martin Luther na sasabing, dapat tayong matakot, magmahal at magtiwala sa Diyos higit sa lahat ng bagay. Nangangahulugan nito na anumang kinatatakutan, minamahal o pinagkakatiwalaan natin, higit sa Diyos ay nagiging isang idolo, isang ibang Diyos. Minsan gumagawa na tayo ng mga idolo sa pamamagitan ng paggawa ng mga ideya, relasyon o mga bagay na mas mahalaga kaysa sa Diyos ng biyaya. Kilalanin ang mga idolo sa iyong buhay at tukuyin kung paano naangkop ang mga salitang ito sa iyong idolo. Mahuhulaan ng Diyos ang araw na pipiliin nating itapon ang lahat ng mga idolo na ginawa natin. Karamihan sa mga taong nagbabasa nito ay malamang na nagsasabing wala siyang anumang mga idolo sa kanilang buhay upang itapon. Maaaring may iba talagang hindi, ngunit maramang sa hindi karamihan sa mga tao ay malamang may mas maraming mga idolo sa kanilang buhay kaysa sa kanilang nalalaman. Anumang bagay na magaganap sa iyong buhay na dapat taglayin ni Jesus sa isang idolo at hindi natutuwa ang Diyos tungkol dito. Ngunit alam ng Diyos na balang araw ay tatapon na rin silang lahat at ang ating pagsamba sa Kanya ay magiging dalisay at walang dungis. Ang banal na espiritu ay dinadala sa ating isipan ang mga turo ni Kristo at ang salita kapag kailangan natin ng mga ito para sa alinman sa mga pangangailangan sa ating buhay o sa ating paglilingkod. Marami sa atin ang makakapagsabi ng mga pagkakataon na tayo ay nasa matinding kabagabagan ng kaluluwa o labis na pagtatanong tungkol sa tungkulin o matinding sukdulan kung ano ang sasabihin sa isang taong nagsisisikap nating akayin kay Kristo o tulungan. At sa mismong sandaling iyon, ay ang mga banal na kasulatan na kailangan natin ilang italata na maaaring matagal na nating hindi naisip at malamang na hindi natin naisip tungkol dito ay naaalala. Lamang po muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.